Paggising namin ng umaga, Panginoon, ay tunay nga na muli ninyong ipinamala sa amin ang inyong kagandahang loob. At tunay nga na wala po kaming maibabalik sa inyo, Panginoon, na hindi galing sa inyo. Ang aming buhay, ang aming trabaho, ang aming pamilya, maging ang aming mga tinatanggap sa araw-araw. Nagpapakita ito, Panginoon, na kayo ang Diyos na siyang nangangalaga sa amin. Kahit na sa kabila ng mga pagsubok na aming nararanasan ay binibigyan niyo pa rin kami ng lakas para mabuhay. Kaya ang lagi naming tugon sa inyo ay papuri, pasasalamat. Kaya naman ngayong hapong ito muli, ngayong tanghali, Panginoon, manguna kayo at samahan niyo kami sa inyong mga salita. Dalhin niyo kami, papalapit sa inyo, at kayo po ang mangusap at magturo sa amin sa pamagitan ng iyong Espiritong Banal. At anuman po ang aming mga pangangailangan o kahilingan, sa inyo po naming mga kamay pinagkakatiwala. At nananalig po kami na kayo po ang Diyos na siyang tumutugon, dahil ang mahirap sa tao ay madali para sa inyo, Panginoon. Kaya ngayon hapong ito, Panginoon, ang lahat ng ito ay aming binabalik ng may pagpupurit, pasasalamat sa inyong dakilang pangalan. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Palakpakan na lang po natin ang Panginoon. And now, let us continue our topic last Sunday, and this is our part 2 about the faithful and unfaithful servant. Let us read once again the gospel reading, the text, according to St. Matthew chapter 25, beginning from verse 14 hanggang 30. Medyo mahaba ang readings, pero complete narratives po siya. Verse 14 says, "For the kingdom of heaven is like a man traveling to a far country, who called his own servants and delivered his goods to them. And to one he gave 5 talents, to another 2, and to another 1, to each according to his own ability. And immediately he went on a journey. Then he who had received the 5 talents went and traded with them, and made another 5 talents. Likewise, he who had received 2 gained 2 more also. But he who had received 1 went and dug in the ground and hid his Lord's money. After a long time, the Lord of those servants came and settled account with them. So he who had received 5 talents came and brought 5 other talents, saying, Lord, you delivered me 5 talents. Look, I have gained 5 more talents beside them. His Lord said to him, Well done, good and faithful servant. You were faithful over a few things. I will make you ruler over many things. Enter into the joy of your Lord. He also, who had received 2 talents, came and said, Lord, you delivered to me 2 talents. Look, I have gained
2 more talents beside them. His Lord said to him, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a few things. I will make you ruler over many things. Enter into the joy of your Lord." Then who had received the 1 talent came and said, "Lord, I knew you to be a hard man, reaping where you have not sown and gathering where you have not scattered seed. And I was afraid and went and hid your talent in the ground. Look, there you have what is yours." But his Lord answered and said to him, "You wicked and lazy servant, you knew that I reap where I have not sown and gathered where I have not scattered seed. So you ought to have deposited my money with the bankers, and at my coming, I will have received back my own with interest. Therefore, take that talent from him and give it to him who has 10 talents. For everyone who has, more will be given, and he will have abundance. But from him who does not have, even what he has will be taken away. And cast the unprofitable servant into the outer darkness. There will be weeping and gnashing of teeth." Purihin natin ang Panginoon, pasalamatan natin siya. Pwede ba tayo makapagpok, mga brothers and sisters? Hallelujah! Praise the Lord! It's so nice to be here once again. Para po doon sa hindi naka-attend ng last Sunday, hope and pray, maunawaan niyo po yung part 2 ngayon. Para sa naka-attend, nawa po ay ma-recall tayo ng konti kahit pa paano. Hindi man natin ma-memorize kasi sa dami po ng trinabaho nyo buong isang linggo. But hope and pray is makarecall kayo ng konti. Pero ganun pa man, it's all the word. Salita pa rin ito ng Diyos na kayang pumatag po ng lahat ng ating pangangailangan. So far, so good. At ako po ay natutuwa sapagkat binilang ko po yung pag-stay ko, naka 10 months na po pala ako. 10 months. So, meron pa akong natitirang 2 months more, no? Yata. So, God's will, kung anong kalooban ng Diyos sa pag-stay natin. At ngayon ay tinipon tayo ng Panginoon sapagkat tanging Diyos ang nakakaalam ng ating pangangailangan. Every day ay meron tayong mga needs. Iba yung needs natin kahapon, iba yung needs natin ngayon, at iba rin siguro magiging needs natin para bukas. Ganun pa man, iba-iba man yon, ang Diyos ay hindi pa rin naman siya kinakapos, kinukulang. Kasi kung ang Diyos kinukulang, kung sinabi ni David sa Psalm 23, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Hindi, ang si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Tama si David. Sa lahat ng mga pinagdadaanan natin sa buhay, hindi naman tayo pinagkukulang ng Diyos. Pwede tayo maubusan ng pera, pero hindi naman tayo kulang-kulang, di ba? Tama ba yun? Ubusan ka ng budget, pero hindi ka naman kulang-kulang. Iba po kasi yung empty sa nabawasan. Magkaiba po yun. Tayo po ay hindi pwedeng maging empty. Pwede tayong mabawasan, pero hindi tayo pwedeng maging empty. Bakit? Kasi dahil sa Panginoon kapag ang Panginoon na sa buhay mo, hindi ka na empty. Yung iba, maraming pera, maraming luho, maraming gadgets, material, pero they feel emptiness in their hearts. Anong kulang? Mari siguro ang Panginoon. Kasi ang Panginoon ang nagpupuno ng mga bagay na hindi kayang ibigay sa atin ng mundo at ng mga material. Ang Diyos ang nagpupuno. Saan niya ginagawa yun? Pag dumalo ka sa gawain ng Diyos, doon ka niya pupunuin. Yun eh. Diba? Hindi niyo ba napansin kahit gaano kayo kasipag sa trabaho niyo, kahit gaano kayo ka-hardworking sa trabaho ninyo, you feel emptiness. Ba't gano'n? Ang sipag-sipag mo, pero parang empty pa rin. Dedicated ka naman, devoted ka naman sa
trabaho mo, but you feel emptiness. Alam niyo ba kung anong kulang? Maring isa lang. At yun ay walang iba kundi yung pakikipag-niig, pakikipag-fellowship, ugnayan mo sa Panginoon. At doon kanya pupunuin. Amen. Amen. Psalms 11 verse 16. Sabi ganon, in His presence, there is fullness of joy. Sa kanyang harapan, sa kanyang presensya ay merong kapuspusan, kapunuan ng kagalakan. Amen. Well, ano bang naging paksa natin na nakaraan? The faithful and unfaithful servants. They were 3 servants here na mapapansin natin at meron silang master na napakayaman. Bago siya umalis, ibinigay niya itong mga talento, mga talents, itong mga ginto na ito. Ang isang servant na una binigyan ng 500 salapi. Pangalawang servant, 2,000 salapi, 200 salapi. At isa na lang ay 1,000 salapi na lang po. So 5,000, pangalawang 2,000, 1,000. Then umalis na siya. Pagkatapos ang ginawa ng dalawa ay nagtrabaho kagad sila, ikinalakal nila at nagsitubo ng tig 50%. Dumating yung kanilang amo, yung kanilang master, at nagkaroon sila ng accounting. Ay, binigay ko sa iyo, ito po, tumubo po ako ng 500. Good and faithful servant, come and enter and share the joy of your master. Yung pangalawa, yung binigay ko sa iyo, ito po, tumubo po ako ng 2 ulit. Good and faithful. Puro good and faithful. Kaya nga ang pinag-aaralan natin, faithful and unfaithful. Good and faithful servant. Halika, pumasok ka at makihati ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Yung isa, panghuli, hindi na siya tinawag na good and faithful. Bakit? Sa takot niya, dahil tiningnan niya yung kanyang amo ay napakahigpit at merong business na hindi maganda, umukay siya sa lupa, ibinaon niya ang kanyang talento. At sabi ng kanyang amo, nasaan na? Eto pa rin, 1,000 salapi pa rin. Sabi niya, you wicked and lazy servant, kunin niyo nga yan sa kanyang talento at ibigay doon sa may 10,000 talento. Nawalan siya at yung 2 nakapasok, siya lang ang pinalabas at tinapon siya sa kadiliman. The story here is, yung mga talents na binigay ay, it refers to our ability, yung mga opportunities and our abilities. Yun po yun. At pagkatapos, ay nang sinulit sila ng kanilang master, ay pinagpala yung 2, yung isa, yung huli, hindi siya pinagpala. In short, these 3 servants divided into 2. The first 2 ones is faithful, profitable, useful, hindi nagsayang ng oras, panahon, kahit na may risk, hinarap nila, hindi sila natakot. Yung isa, tinawag na siyang you lazy, wicked, unfaithful, unprofitable servants. Bakit? Hindi dapat sana man lang, nilagay mo man lang sa bangko para naman meron akong interest. Tingnan nyo ang Diyos, ang katangian ng master dito ay katulad ng katangian ng Diyos. Pag binibigyan tayo ng Diyos ng skill, talento, abilidad, biyayang pagpapala, ang gusto niya, merong tubo, merong growth, merong bunga, merong bunga. Hindi nagbibigay ang Diyos sa atin ng isang talento na hindi magbubunga. Kailangan magbunga. Ang Diyos kasi ay Diyos ng buhay. Hindi po siya, ang Diyos kasi ay, God is a God of multiplication, a God of fruitfulness. Ang Diyos kasi ay mabunga, lumalago. Ganyan ang kanyang katangian. Ayaw niya ng stagnant, ayaw niya ng hindi kumikilos, gumagalaw, ayaw niya ng patay. Gusto niya buhay. Kaya
ganun din sa buhay natin mga kapatid. Kapag ang buhay natin ay hindi useful, hindi effective, hindi nag-grow, hindi nag-i-increase, hindi nagiging excellent, hindi naman natin hinahanap ang perfection. Ang hinahanap natin ay at least tumutubo. Diba? At least lumalago, nag-i-increase, at least nagagamit. Hindi natin hangad reach ang perfection, at least kapaki-pakinabang. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Now, review lang natin na ang una doon na step natin is who among are called na faithful and unfaithful. The faithful servant, una, is they put their talents, their money from their master to work. Hindi na sila nagsayang panahon. In-emphasize ko noong nakaraang linggo, how important is work. Kaya napakahirap ng bansa natin. Sa isang pamilya, 7 o 10 sila, isa lang may work. Kaya hindi balanse ang ekonomiya natin. Kasi mas maraming unemployed kaysa sa employed. Sa isang pamilya, bibihirang may 3-4 ang work, karamihan isa lang. And the rest, wala na silang work. So, yun ang una. Pangalawa is, nakita natin yung pangalawa is, they did work. They did the work with faithfulness. Okay naman na nagtatrabaho ka, masipag ka, talented ka, mahusay ka, maabilidad ka sa iyong trabaho. Ang tanong, ginagawa mo ba yun ng may katapatan o ginagawa mo lang para dahil kailangan gawin? Iba yung ginagawa mo dahil kailangan sa ginagawa mo nang nandoon ang puso mo, mayroong katapatan. Ano ibig sabihin? Kahit hindi nakikita ng amo mo, kahit hindi napapansin nila, hindi nila na-appreciate, hindi nagbabago yung quality ng gawa mo. Amen? Di ba? Ganun pa rin ka kinis, kalinis, at ganun pa rin kaganda. Hindi yung gumaganda, makinis at malinis kasi nandiyan. Pero pag wala na rin. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. So, yun. And then, ano nangyari? Nireward sila ng kanilang masters. Tandaan nyo lagi. Ang Diyos ang nagbibigay ng rewards kahit hindi kayo mabigyan ng rewards dito sa mundong ito. Amen. Amen. God is a good God. He is a just God. Hindi niya hahayaan na yung mabubuti mong ginawa ay hindi niya susuklian. Maaaring hindi ka masuklian ng iba, pero ang Diyos na susukli no kasi tapat siyang Diyos at naging tapat ka rin sa Kanya. So, now, punta tayo ngayon sa, dito sa, pakibalik na, ano nangyari? Pakiplay. Jackie. Praise God. At ngayon pong panahon natin ngayon na nararanasan ngayon na sobrang init, di ba? Napapansin po ninyo. Kakaiba kasi yung init sa Pilipinas sa init dito eh. Sa Pilipinas, mainit din, pero dito mainit, malagkit pa. Di ba? Yun ang kakaiba eh, malagkit pa. So, yan, nakabalik na tayo. So, binigyan sila ng rewards. Sandali, nawala yata yung aking tinype kanina. Nako. Yung by plinay mo, yung nasa unahan, yung nandito dito sa side na to. Hallelujah. Pasensya na kayo, wala na tayong hanapin mo ngayon, baka may karugtong. Dito na lang kayo, mawawala tayo mga kapatid. Dito, dudugtungan ko. Ang aking dudugtong ngayon, yung the last servant. The last servant. Ang the last servant, tinawag po siyang unfaithful. Unfaithful servant. Sensya na kayo ha, nagkaroon tayo ng technical problem. Hindi ko kasi may mga bagay ako na hindi ko maipaliwanag. Bago ako umalis sa flat, nung nag-aaral ako at ginawa kong PowerPoint slide, sinave ko naman siya at sinave ko rin dito sa laptop.
Tapos kanina pa, ang daming mga experiences na kakaiba. Masisiraan ka ng ulo pag sineryoso mo. Yung dalawang microphone na chinarge ko, na hindi nilalagyan ng battery, chinacharge lang siya, yung mga bagong microphone. Chinarge ko siya, nilagay ko naman sa bag. Pagdating dito, wala naman sa bag ko. Mga bagay na hindi naman. Si Sister Lori Lee, nag-selfie kami kanina sa flat bago pumunta, umalis dito. Nilagay niya daw sa table ang cellphone niya. Nawala naman yung cellphone niya. I don't know, may mga mahirap ipaliwanag. Parang ganyan din. No? May mga pakialamera talaga. Hallelujah. Ewan ko ba, mahirap ipaliwanag. So, ganun pa man, let us focus not on the things na mga namimiss, nawawala. Kasi, pag hinahabol natin yung mga nawawala o nagwawala lang, mga kapatid, nawawala din tayo sa ating focus. So, ibig sabihin talagang nawala. The unfaithful servant. How he became unfaithful. The two servants, they are qualified and they were commended. Pinuri sila, binigyan sila ng reward ng kanilang master. Pinuri sila, binigyan sila ng reward. And they called faithful. Why this last servant called him unfaithful? Ang sabi dun, you lazy and wicked servant. Hindi mo man lang dinala sa mga bankers, dineposito sa bangko, at least kahit pa paano may interest yun, kaysa naman binaon mo dyan sa lupa, wala talagang interest. Hindi ka nga nalugi, hindi ka naman tumubo. Pero you miss the opportunities. Now, how he became unfaithful? Una, he became unfaithful, he wasted opportunities, and he buried them. Sinayang niya ang mga pagkakataon at inilibing niya ang kanyang talento. 25 chapter ng Matthew verse 18. But he who had received 1 talent, siya na tumanggap ng 1 talento at humukay sa lupa at ibinaon ang salapi ng kanyang Panginoon. Yun po kanyang ginawa. Humukay siya at ibinaon niya. You listen. Binigyan siya ng talento. Pagkakataon niya na yon na gamitin ang kanyang talino, lakas, kakayanan at kaalaman. Instead na gamitin niya, binaon niya na lang. Anong nangyari? Hindi siya malulugi. Walang risk. Hindi katulad ng binigyan ka ng talento, tapos nagnegosyo ka, nagbusiness ka, nagtrabaho ka, nakipagsapalaran ka, binigyan ka ng lakas, talento, abilidad, nag-OFW ka, at least you take the opportunities. Yun ang ibig sabihin nun. Hindi yung nag-stay ka lang sa bahay, nag-standby ka lang, wala kang ginawa. At least, gumawa. Eto hindi eh. Tumanggap siya, pero sinayang niya yung kanyang pagkakataon, sa kanyang tinanggap, inibinaon niya na lang sa lupa. Hindi po siya gumawa ng masama. Walang na-mention dito na itong servant na ito ay masama siya. Hindi. He did not purposely do evil. Wala. Wala nga siyang ginawang masama, pero wala rin naman siyang ginawang mabuti. Akala natin sa Diyos, pag hindi ka gumagawa ng masama, okay ka na sa Kanya. Hindi po ganun. May mga taong mabait. Sabi daw nila, pag mabait daw, papasok sa langit. Ewan ko kung totoo. May totoo rin naman, kasi mayroong kasing mga nagbabait-baitan lang. yung pag ganun-ganun. Bait-baitan lang. Na, tinampo ninyo hindi siya gumawa ng evil, hindi niya inaway ang kanyang mga kasamahan, wala. Talagang mabait siya. Hindi siya gumawa ng masama. But the negative dito is, but he did nothing. Kung sa palagay natin, kung ang magiging standard, maging mabait ka lang, okay ka na sa Diyos. Palagay ko, okay rin naman, pero hindi pa rin masasabing okay. Sa iba palagay, okay kasi dahil mabait. Pero, hindi okay kasi wala kang ginawa na
dapat mong gawin. Responsibility kasi yun eh. Magkakabit yun yung opportunities and responsibility. Magkakabit yun. Pag binigyan ka ng isang talento, skill, abilidad, and that is your opportunity para to improve yourself, para maabot mo yung goal mo, mga dreams mo, kailangan mong gumawa. Ang hindi gumawa at wala kang gagawin ay kasalanan sa Diyos. In fact, nagkasala siya sa kanyang Panginoon, sa kanyang Master because of tumanggap siya ng blessing sa amo niya pero wala siyang ginawa. Pag tumatanggap tayo ng blessing sa Diyos, nag-e-expect ang Diyos na meron kang gagawin. Ganun yun eh. Meron kang gagawin. Nag-e-expect siya. Sabi ni Apostle James, chapter 4, verse 17, if anyone then knows the good they ought to do and doesn't do it, it is a sin for them. Ang sino man daw na nakakaalam ng mabuti, dapat niyang gawin, pero hindi niya ginawa, nagkakasala siya doon. Ano daw ang kasalanan? Meron sins of committing and sins of omission. Ibig sabihin doon, yung nagkasala ka, ang kasalanan mo galing doon sa alam mong tama na dapat mong gawin, hindi mo ginawa. Ang tawag din po doon ay kasalanan. Ay, ganun pala yun. Yung tama na dapat kong gawin, hindi ko ginawa, kasalanan pala yun sa Bible. Kaya pag alam mong tama at dapat, gawin mo para hindi ka magkasala. So, kailangan mong gawin. So, yun ang ibig sabihin doon, mga kapatid. That's the sin of this steward. Hindi po siya naging faithful kasi hindi niya ginamit ang kanyang pagkakataon, ang kanyang talento, inilibing niya, mga kapatid. Alam niyo ba, ganyan din yung pagkakasala nung rich man, yung si Lazaro at ng mayaman. Naalala niyo ba yung story na yon? Sabi ng story ng si Lazaro at mayaman, yung pareho yung mayaman, sarap ng pagkain, nagdaramit na mamahalin, at tapos ang ganda ng kanyang tirahan, si Lazaro nandoon sa gate ng mayaman, walang magandang damit, tapos may mga sugat, may sakit, pulubi. Then sabay silang namatay. Yung mayaman napunta sa impyerno at yung mahirap napunta sa paraiso sa piling ng Diyos. Ang parables ni Jesus ay hindi nagsasabi na pag mayaman, diretso kagad sa impyerno, pag mahirap, diretso kagad sa langit. Hindi po ganoon. Hindi pinag-uusapan yung estado, ang pinag-uusapan yung character. The character. Anong nangyari? Para sa mayaman, yung makita niya si Lazaro ay pagpapakita na yun ng testimony na meron siyang gagawin. Anong dapat siyang gawin? Sana bigyan niya man lang ng pagkain si Lazaro. Ang dinadampot na lang ni Lazaro yung mga mumong tinatapon ng mayaman, ng mga tira. Tapos, sana bigyan niya man lang ng damit si Lazaro. Tapos, sana man lang bigyan niya ng gamot, kahit man lang generics. Kasi may sugat, may mga sugat si Lazaro. Hanggang sa namatay silang dalawa, nagkabaliktad sila ng pwesto, yung mayaman, sabi niya, dapat doon ako dapat si Lazaro ang dito Anong nangyari? The sin of rich man is, he had no concept of stewardship. Wala siyang pangunawa, pangintindi sa pagiging stewardship. And this is our lives here in this world. We are God's steward. Tayo ay mga katiwala lang ng Diyos. Sa asawa, sa anak, sa trabaho, lahat yan katiwala lang tayo. Hindi naman talaga atin yung asawa mo, hindi sa'yo yan. Kaya kapag iiwanan ka niyan, hayaan mo siyang umalis. Pero, hayaan mo rin siyang bumalik. Kasi hindi naman talaga sa'yo yan Pinagkatiwala lang yun sa'yo ng Diyos Kaya nga lang, merong sariling direction, may sariling takbo ng isip, hayaan mo siya. Ganun talaga. Huwag mong sabihin,
mamamatay ako kung wala siya. Naku, Sister Elsa. Hindi na uso yata yung ganyang mga drama, mga kapatid. Hayaan ninyo. The best revenge, kapag iniiwan kayo, magpaganda kayo, kumain kayo ng masasarap, mag-tour kayo, mag-selfie-selfie, inggitin ninyo. Inggitin ninyo, hindi yung, hindi ka na nagsusuklay, hindi ka na kumakain, losyang na losyang ka na dahil iniwan ka, talong-talo ka doon. Diba? Pagwapa kayo, sexy kayo. Diba? Tingnan ninyo si Catherine nang nag-break up sila, di ba? Lalong nag-performa ng sex. Oy, hindi ako nag-showbiz ha. Saan po yun? Kayo naman. Tingnan niyo, di ba? Tingnan niyo yung comeback niya, di ba? Parang hindi siya ang nalugi. Parang gano'n. Ba't ba tayo napunta doon? What I mean is, do everything what is right. No? So, gawin. Ito yung problema. The rich man had no concept of stewardship. Wala siyang ganong pagkaintindi. Everything in this world, we are katiwala lang eh. Walang bagay sa mundong ito na mahahawakan mo forever. Noon, enjoy na enjoy ako dahil pag kasama kong pamilya ko, mga anak ko, tuwan-tuwa ako. Ngayon, naglakihan na sila, nakapangasawa na yung eldest ko, may girlfriend na rin yung iba, yung bunso, nag-aaral pa. Yung parang bagang kinasal yung eldest ko, nandito ako, March 17, hindi ako nakauwi. Sabi ko, ito na ba talaga, Lord? Dati, kalaro ko pa sila, hawak-hawak, pasan-pasan. Ito na ba talaga to? Ibig sabihin, magsasarili na, may sarili na silang buhay. Yun na siguro yun. Ibig sabihin, hindi mo mahahawakan. Yun ang ibig sabihin. Pati yung ating beauty, yung ating charms, hindi natin mapapanghawakan kasi pinagkatiwala lang sa atin ng Diyos. Lalo na trabaho. Ihinto ka rin sa trabaho. Hindi mo alam kung anong edad. Depende kung kaya mo pa, pero darating ang panahon, ikaw na magsasabi, ayoko na magtrabaho, hindi ko na kaya. Siguro hanggang dito na. Ang ibig sabihin ng stewardship, wala naman talagang mananatili sa atin panghabang buhay. Lahat lang mahahawakan at the end, aalis sa ating kamay at magsasabing goodbye. Kung ganun ang ating concept sa stewardship, kung gano'n ang ating pang-intindi pag-unawa sa pagiging katiwala, di gawin mo na ang dapat mong gawin. Kasi hindi mo na nga mahahawakan, hindi mo na nga ma-enjoy eh. Gawin mo na, grab it, do it. The chances and opportunity. Hanggat kaya mong makagawa ng tama, mabuti, makatulong sa iyong kapwa, gawin mo na. Kasi darating ang panahon, gusto mong tumulong, wala ka nang tutulungan kasi patay na yung gusto mong tulungan. Patay na eh. Gusto mong tumulong. Oh. Hanggang may prayer meeting, umatin ka dahil darating ang panahon, pag nasa wheelchair ka na, hindi na makaka-attend ng prayer meeting. Yun ang ibig kong sabihin. Katiwala lang tayo ng Diyos sa mga buhay natin kung anong meron sa atin. Had no concept of stewardship, that is sin. He didn't do bad or evil, but he didn't do good either to his neighbor. Bakit siya napunta sa impyerno? Masama ba siya? Evil ba siya? Hindi! Kaya siya napunta sa impyerno, hindi siya dahil gumawa ng evil o masama, hindi siya gumawa ng mabuti. Kayo, gagawa ba kayo ng mabuti dahil ang ginagawa sa inyo mabuti? Pag pangit na, hindi na kayo gagawa ng mabuti? Ano ibig sabihin nun? Kapag gagawa ka lang ng mabuti dahil ang ginagawa at pinapakita sa iyo ay mabubuti, quits lang kayo nun. Pantay lang kayo. Pero kung gumagawa ka ng mabuti, kahit yung nasa paligid mo, mali at hindi magandang ginagawa at pangit, pero tuloy ka pa rin sa mabuti, hindi kayo pantay. Mas mataas ka sa Kanya. Mas mataas ka sa Kanya. Dapat we should live in the higher standard. Dapat mataas ang level mo sa Kanya. Hindi yung gantihan lang para patas. Well, hindi ka na makakakanta ng ibang-iba kaysa iba. Ang mga
anak ng Diyos, ibang-iba. Pag kinanta mo yan, sabi ng demonyo doon sa gilid, hindi totoo. Pareho tayo, hindi yan totoo, pareho tayo. Pero kung gumagawa ka ng mabuti sa mga taong sumisira sa'yo, hindi mo ginagantihan ng evil. Pag kinanta mo yun, sabi ng demonyo, totoo yan. Magkaiba tayo. Mas mataas ka sa akin. You see? Nakita niyo ang difference? Yes. While we are in this world, do it. Huwag kang pa-distract. Huwag kang pa-discourage. Pagpatuloy mo lang gumawa ng tama at mabuti kahit sinasaktan ka. You see? The second one, why he became unfaithful. Why he became an unfaithful servant. Yung una, sinabi ko sana sa inyo, he wasted opportunities and he buried his talent. Pangalawa, he feared life and his responsibility. Natakot kasi siya. Sabi ng Mateo chapter 25, verse 25, and I was afraid. Nang tinanong siya ng kanyang master, o ikaw, nasaan na yung binigay ko sa'yo na salapi? Sabi niya, and I was afraid, and he went and hid your talents. Itinago ko ang iyong salapi in the ground. Look, there you have what is yours. Ito po. Sa inyo na po ito. Anong nangyari sa kanyang ginawa? Dahil natakot siya sa buhay at sa responsibilidad. Mga kapatid, huwag tayong matakot sa mga challenges o mga risks kapag tayo po ay may ginagawa o merong kang dreams o goal mo sa buhay. Tandaan niyo po, ang unang gagawin ng dyablo kapag may maganda kang plano at layunin sa iyong buhay, maglalagay siya sa iyo ng doubt and risk. Yun ang gagawin ng dyablo, yung dalawang yan. Pagdududahin ka at pagkatapos, pararamdam sa iyo yung takot. Itong nangyari sa kanya dahil sabi niya, I was afraid. Natakot po ako eh. Kaya ang ginawa ko, binaon ko na lang sa lupa. Narito pa rin. Sakto pa rin po. Hindi naman po ako nalugi. Kaya nga lang, hindi ako tumubo. Ayan na po, binabalik ko na po sa inyo yung binigay niyo po sa aking talent. What happened to him, mga kapatid? Ang nangyari tuloy sa kanya, dahil sa kanyang ginawa, mga kapatid, na-paralyze siya with anxiety. His fear, life, and responsibilities, he paralyzed himself with anxiety. Mga kapatid, anong ibig sabihin? Hindi po siya na-paralyze as physically. Ang ibig ko sabihin, na-paralyze siya, nalumpo siya dahil wala siyang ginawa at dahil natakot siya, hindi siya nag-grow, hindi siya nag-improve, hindi siya nag-excel. Paralyzed, naging stagnant, mga kapatid. See? Napansin niyo po? Ganyan ang gusto ng dyablo. Huwag mong gamitin ang skill, ang abilidad mo, responsibility mo. Forget about the opportunities. Ayaw ng dyablo na mag-grow ka. Ayaw ng dyablo na mag-improve ka, lumago ka at pagpalain ka. Kasi yung pagpapala ng Diyos, nandoon sa iyong pagharap ng iyong risk. Kung hindi ka matatakot. Parang ganyan. Nakapasok ka nga at nakapag-abroad ka, nag-OFW ka, nalampasan mo yon. Tapos ngayon ka pa matatakot? Sa dami ng mga nakakargang responsibilidad sa balikat mo, panghihinaan ka, hindi mo na ipagpapatuloy, hindi ka nagagawa kasi feeling mo yung ginagawa mong support at responsibility at pagtitiis ng mapalayo sa pamilya at homesick. Tapos iba ang nakikita mo, kabaliktaran, hindi nasusuklian. Magi-stagnant ka na lang, titigil ka na lang, hihinto ka na lang, at babawasan mo na lang yung quality ng skill mo, abilidad mo. Mga kapatid, it will make us paralyzed in this situation. Kaya nga, ito siya eh. He risked nothing and achieved nothing. If you don't face risk,
Every time na ikaw ay gagawa at magpaplano o maggagawa ng isang negosyo, you can achieve nothing. Merong lumapit sa akin, naghingi ng counseling kasi magbi-business siya ng restaurant. Okay na yung, sa province ito okay na yung kanyang documents sa City Hall. May nakuha na siyang venue at meron na rin siyang mga nakuha ng mga crew, ganyan-ganyan. Finally na lang, hihingi siya ng mga confirmation siguro o encouragement. Habang nag-uusap kami, after ng pag-uusap na yon, parang hindi siya mapakali. Sabi niya sa akin, paano yun, Brad? Paano pag nalugi ako? Sabi ko, wag mo na ituloy. Hindi na ako nagpakalawak-lawak pa. Napagod na ako sa kakakwentuhan namin dalawa. Wag mo nang ituloy. Okay naman, Brad. Okay na. Pipili na lang kami ng opening. Wag mo na ituloy. Bakit? Sinasabi mo sa akin, paano kung malugi ako? Wag mo na ituloy. Anong point ko sa kanya? Is, ganun talaga, may risk eh. Akala nyo masarap pag-asawa, may risk din. Akala nyo masarap mag-OFW, mas malaki din ang risk. Lalo na yung mga nandoon sa Middle East. Grabe pagmamalupit doon, di ba? Doon, karamihan, inaabuso ng kanilang amo, minamolest siya. At least dito, wala pa tayong ganong naririnig na ganon dito. Iba kasi kung sa Middle East kaysa dito sa Macau. Ang ibig ko sabihin, may risk talaga eh. Everything has a risk. Wala namang easing trabaho, wala namang easing pagyaman. Lahat may risk eh. Now, because the greatest hazard in life is to risk nothing. Yun ang malaking panganib sa buhay. Yung ikaw ay ayaw mo nang harapin ang risk. The person who risks nothing, does nothing, and has nothing, and nothing. Ganun lang ang magiging kalabas na. We are responsible to use well what God has given to us. Kailangan talaga natin gamitin yung ibinigay talaga sa atin ng Diyos. Not only he was paralyzed because of his fear, natakot siya because of risk, and he thought only himself. He never tried to succeed. Hindi siya sumubok pa. Binaon niya na lang at tumambay na lang siya. Hindi siya nag-try, hindi siya nagsumubok. Saan ba nagsisimula ang pag-asenso? Sumubok ka. Hanggat hindi ka susubok, paano mo malalaman na aasenso ka, uunlad ka, hindi ka nga sumusubok? Bakit hindi siya sumubok? Because he thought only himself. Ang iniisip niya lang sarili niya. You listen. Kung sumubok siya at tumubo yon, matutuwa ang amo niya, matutuwa ang master niya. Hindi siya nag-try, natakot siya, naging stagnant siya, mga kapatid. Anong nangyari? Iniisip niya kasi sarili niya, paano kung malugi ako? Paano kung magkasakit ako? Paano kung ma-reject ako? Paano kung ma-terminate ako? Paano kung ma-COVID ako? Paano? Di ba? Minsan, kung tigtinan natin, kung minsan nakakaawa yung mga ganun tao, pero hindi ka naman dapat maawa sa ganun eh. Kasi may mga taong tinitingnan nila ang kanilang sarili, hindi dahil sa dapat silang kaawaan, kundi makasarili. Ang tinitingnan mo yung sarili mo, baka magkasakit ka, malugi ka, baka mapahiya ka, hindi mo tinitingnan yung nagbigay sa'yo. Yung nag-hired sa'yo, hindi mo nakikita yun. Yung tumulong sa'yo, yung nagbigay sa'yo, yung sumuport sa'yo, ang tinitingnan mo sa sarili mo, paano kasi ganyan? Ginastusan mo, mga papers, yung mga placement, tapos, baback out lang pala ko. Diba? Bakit? Minsan tayo ganun makasarili tayo. Gusto nating ingatan, proteksyonan, yung reputasyon natin, anong tingin sa atin ng ibang tao, pero hindi natin nakikita yung mga taong tumutulong sa atin. Masakit yan ng katotohanan. Do not think yourself
alone. Huwag mo lang tingnan ang iyong sarili every time na ikaw ay magsisimulang i-improve, lumago at makipagsapalaran o gusto mong magnegosyo, mag-family, etc. Kung ano man ang dreams mo. Huwag mo lang tingnan ang iyong sarili. Gawin mo yun na tingnan mo rin yung mga taong tumutulong sa iyo. Para maging grateful. What we do not use for the Lord, we are in danger of losing. This is the reality ng buhay. Listen. Akala natin, yung lahat ng iingatan natin ay hindi mawawala. Totoo yun. Pag maingat ka, hindi mawawala. Pero ang totoo, pag sobrang ingat ka sa kakaingat mo, mawawala. Anong ibig ko sabihin? Yung bagay na binigay sa iyo ng Diyos na blessing, kung ano man klaseng talento yan o abilidad or skill or gifts, if you do not use it for the Lord, because siyang nagbigay niyan, you are in danger of losing. Magugulat ka na lang isang araw, nauubos na unti-unti hanggang sa nawala. Bakit? Hindi mo ginamit sa Panginoon. Hindi ko alam kung may nakwento ko na to sa inyo tong isang fables na ito, isang kwentong ito. Merong isang farmer, magsasaka, bumili siya ng 2 araro. Alam niyo yung araro, di ba? Yes. Sa kalabaw. Ang ginawa niya, yung isa, isinabit niya sa dingding ng kubo niya, ang ginagamit niya lang yung isa kasi para reserve niya yung isa. Pagkatapos niyang gamitin yung isang araro, lilinisan niya at pagkatapos, isasabit niya rin doon sa dingding ng kubo, magkatapat yung 2 araro. Isang araw, nag-usap yung 2 araro. Masyado kasi kayong seryoso eh. Usap siya ng 2. Sabi ng isang araro, yung naka-reserve, na sabit lang sa dingding. Sabi niya, sa kanyang kasamang araro, na nakasabit din, sabi niya, ay, alam mo, nakakainggit ka. Ang kintab-kintab mo pa rin. Tapos, ang saya-saya mo at ang kintab mo. Samantalang ako, eto, naalikabukan, nauulanan. Ang dami ko ng alikabok, ang dami ko ng kalawang. Samantalang ikaw, ano ang kintab-kintab mo? Sumagot yung kausap na araro. Sabi niya, hindi ba naman ako kikintab eh, araw-araw kong ginagamit? Sabi niya, hindi ba naman ako kikintab at magiging dahil araw-araw akong ginagamit. Eh syempre nga naman, kapag yung araro ay araw-araw mong ginagamit, nakakastas yun eh. Nakahasa siya, pumuputi siya eh. Kumikintab lalo siya. Eh siya, punong-puno na ng alikabok at kalawang. Kasi nga, samantala ako, sumagot siya. Ang sagot niya, araw-araw kasi akong ginagamit. Anong napansin niya sa kwento? Diba? Kapag araw-araw kang useful, araw-araw kang napapakinagbangan at araw-araw kang gumagawa, lalo kang kumikinang at kumikintab. Amen. And that's true. Akala nyo ba lugi, talo yung mga taong useful? Hindi. Hindi sila lugi, hindi sila talo. Ang talo, yung nakatenga, walang ginagawa dahil takot. Malugi, mapahiya, bumagsak, o maghirap. Mga kapatid, ganito ang nangyayari sa takbo ng buhay natin dito sa mundo. Believe me, gumigive up kayo, sumusuko kayo dahil napapagod na kayo. Nako, ang diablo, ang lakas pa naman yan magbulong-bulong. Tingnan mo, kung ako sa iyo niyan, ayaw na ako, bibitaw na ako, bibitawan ko na yan, susuko na ako. That's the devil's temptation. See, mga kapatid,
Eto ngayon, itong lalaking ito is, nakita niya kasi na para bagang yung sarili niya ay na isip niya na, naku, baka matalo ako dito, malugi ako dito, kaya at least hindi man ako magtrabaho, at least kahit dumating si amo, si master, hindi pa rin ako lugi. At totoo, hindi nga siya nalugi doon, pero hindi naman siya tumubo. Kasi nang hinukay niya uli, 1,000 pa rin eh. 1,000 salapi pa rin eh. 1 talent pa rin eh. Hindi naman nalugi. Kung yung iba sasabihin, tinan mo, ba't siya nalugi? Ba't siya bumagsak? Bakit siya nasira? Paano kasi? Kung itinabi niya na lang, at least sana, sarap pa ng buhay niya ngayon. Mali, mga kapatid. Paano mo malalaman na uunlad ka, sasagana ka, yayaman ka, kung hindi mo gagamitin, kung hindi mo susubukan at gagawin? At least, may malaking chance doon sa mga sumusubok kahit na may risk. Kaysa doon sa hindi sumubok, wala talagang chance. I-risk natin, i-accomplish natin, and then, he has nothing. So, yun ang pangatlo at panghuli. How he became an unfaithful servant. Paano siya naging unfaithful? Not only yung pangalawa na sinasabi ko sa inyo na he feared life and his responsibilities. The last one, panghuli, he accused his master's business. Eto na ngayon. Nang hinahanapan na siya ng kanyang master, ng kanyang amo, sabi niya, sa verse 24 ng Matthew 25, then he who had received the 1 talent came and said, kasi yung dalawa, nag-report na eh. Ito po yung mga tubo namin, good and faithful servant. Yung pangalawa, ito po yung tubo ko, good and faithful servant. Sige na, pasok na kayo, makipag-share kayo sa kagalakan ng inyong master. Ito na yung panghuli. Then he who had received the 1 talent came and said, Lord, I knew you to be a hard man, reaping where you have not sown. Umaani kayo sa hindi nyo pinagtaniman, and gathering where you have not scattered seed. Alam ko na kayo isang mahigpit na master, na amo. Tapos sabi niya, narito ngayon yung binigay nyo sa akin. Yan, tanggapin nyo uli, sinasauli ko na sa inyo. At doon, pumasok yung lazy, wicked, and lazy servant. Now, ano pong ibig sabihin dito? Bakit siya naging unfaithful? Because he accused his master's business. Inakusahan niya ang kanyang amo, ang kanyang Panginoon. Imagine, mga kapatid, iba kasi ang takbo ng buhay ng amo, ng master, sa takbo ng employee. Magkaiba yan eh. Kung magtatrabaho ka na lang, huwag mo na nang pakialam ang buhay ng master mo. Kanya yun eh. May sarili siyang kasalanan, may sarili siyang pananagutan, at may rin siyang sariling choice. Ika nga, kung ano ang part mo, anong tungkulin mo, ano ang position mo, doon ka lang kumilos, gumawa, magtrabaho, at yun. Pero kung sasabihin dito, sa binasa natin, sabi niya, meron akong na chika. Meron po kayong kabit, meron po kayong malaking katubuan, ganyan, nanlalamang kayo, ganyan-ganyan, etc. Hindi naman sinabi ditong nagalit, pero ang sabi lang sa kanya, you lazy and wicked. Pero hindi man sinabi talaga na siya po ay masama dun sa kanyang servant. Pero yung ginawa niya sa kanyang master, sa kanyang Panginoon, ay inakusahan niya. And who knows? Wala naman kasi sinabi rito na yung master na ito ay
evil. Maaring sa kanya lang yon. Parang ganito eh. Kapag ang isang tao kasi kinokorek mo, tinutuwid mo, gagawa yan ng mga butas at pamamaraan para ibalik sa'yo, para hindi makita ang mali mo. Isa ito sa isang pangit na karakter. Yung kino-cover up mo, yung mali at kasalanan mo para kino-cover up mo yung mali at kasalanan natin para yung iba ay hindi nila ito makita at mapansin. Diversion tactics ang ibig sabihin niya. Nang sinabi niya, mahigpit kayong boss, mahigpit kayong amo, may ginagawa kayong mga corruption, etc. ganyan. Inakusahan niya ang kanyang master, and that is evil. Masama yun. Yung nag-aakusa ka nang wala kang nakikitang ebidensya at wala kang katibayan. Imagine, okay lang sana kung ka-level mo, master mo yun eh. Diba? Ibig sabihin, mas mataas yun kaysa sa'yo. Now, when he accused his master's business, kaya sinabihan siya, you wicked and lazy. Di may ipinupol, may ibinalik sa kanyang Panginoon at master. Yung kanyang master na nagsabi sa kanya, you wicked and lazy servant, at totoo, dahil yung dalawa nag-improve, nag-excel, lumago at sumagana, samantala siya, nang hinahanapan siya, yun pa rin ang kanyang ipinakita, hindi lumago at tumubo. Kaya sabi ng kanyang master, sana man lang nilagay mo man lang sa bangko, kahit pa paano may interest yan. Magkano ang interest annual sa bangko? 2%, 3% maliit. Sana man lang kahit gaano katagal, pero may interest pa rin yan. Tingnan niyo po yun, no? Yung kanyang amo, may ebidensya. Siya walang ebidensya. Inakusahan niya ang kanyang master. First reason, he was not interested in the purpose or benefit of his master. Listen. Kahit na magkaroon kayo ng amo o pinaglilingkuran dito sa lupa na mahigpit, hindi fair, nilalamangan kayo, mga kapatid, huwag niyong babaguhin ang inyong trato. Bakit? Merong Diyos kanya-kanyang pag-judge sa atin. Yung kasalanan ng boss mo, kasalanan niya lang yun. Labas ka na doon. Hindi mo pa nanagutan yung kung 3, 4 ang kanyang. Siya mananagot nun. Yung pananagutan mo kung ano rin ang tungkulin mo. So, ang isa sa mga stress ng trabaho ng OFW, karamihan pagkakwentuhan mo sila, yung kanilang mga employer. Ba't ka may stress kung talagang ginagampanan mo lang talaga ang trabaho mo? Nai-stress ka? Baka dahil yung problema ng amo mo, dinadagdag mo sa problema mo, makaka-stress talaga yun. Huwag mo nang pakialaman yung problema ng amo mo. Ang problemahin mo lang yung trabaho mo. Amen. Ba't ganun si boss? Ang laki-laki naman ng sweldo niya. Tapos, hanggang ngayon, kuripot, hindi pa rin ako ini-increase. Samantalang yung trabaho niya naman illegal. Hindi mo business yun. Makaka-stress ang mag-intindi at mag-atupag at mag-asikaso ng mga ganyang bagay, mga kapatid. Believe me. So, he accused, tinan ko nyo ni-expose ko lang ito. He was not interested for the purpose, in the purpose or benefit of his master. Tandaan ninyo, pag nagtatrabaho tayo, ang dapat nating iisipin, yung benefit ng ating pinagtatrabahuan. Yun munang unahin ninyo. Kasi, kapag naramdaman nila na ang interest mo is for their own benefits, mag-aano yun sa conscience nila eh. Bait-bait ng employee ko, simpa. Kahit na meron akong kalokohan, hindi nga ako sinusumbong kay ma'am niya. See? Ang bait, napakatapat. Hindi ako tinitreat. Boss, hindi niyo ako ingrisan, sige, kala kayo, susumbong ko. Ang bait. Pakalagay ko naman, kapag consistent ka sa ganung bagay, magugulat ka na lang because
ang iniisip mo is for the benefits of your employer, mga kapatid, palagay ko, maaantig ang damdamin niya. Pwede kanyang gantihan ng mabuti at blessing sa buhay mo. Amen. If your interest is for the benefits of your employer. Amen. But yung kanya kasi iniisip yung sarili niya kasi. Ang kanyang puso hindi tama sa kanyang Panginoon. He didn't even thank his master for appointing him as steward. Tatlo sila, di ba? Sa dami siguro, kung mayaman ito, at ang dami niyang ari-arian, tatlo lang ang pinagkatiwalaan niya, nasaan yung iba? Dapat isipin niya yun, wow, ang dami-dami namin dito. Ako pa napili. Are you not grateful? Sa dami-dami na nag-a-apply mag-OFW, isa ka sana karoon ng employer. Amen. Doon pa lang dapat thankful ka na. Amen. Bakit? Ang dami nagpe-pray, Lord, pwede trabaho, pwede naman pong trabaho, hirap-hirap. Ikaw, binigyan ka ng blessing, binigyan ka ng trabaho, hindi ka thankful. Paano in-express ng mga naunang steward ang kanilang gratefulness? Look, Lord, binigyan niyo ako ng 5,000 salapi, tumubo ako ng 5,000. Anong ibig sabihin nun? Very thankful sila. Ito po, yung tubo ko. Nagpapasalamat sila. Siya wala siyang ganun. He didn't even thank his employer, his master, for appointing him and give him binigyan siya ng talent. Sa halip ng magpasalamat siya, nainggit siya because his master gave him 1 talent. Siguro nang pinagbibigyan, 3 sila. 5,000 salapi, 2,000 salapi, kanya na lang, 1,000 na lang. Nang maisip-isip niya. He was jealous. That's why he called unfaithful. Bakit? He was jealous. Ang tanong, bakit hindi ba pinagpare-pareho ng tigli 5,000 salapi? Kasi ang sabi nga dun sa verse 14 and 15, He gave them talent according to their ability. Hindi tayo bibigyan ng Diyos ng isang pagpapala o blessing nang hindi mo kaya at hindi ka mapagkakatiwalaan doon. Merong lumapit sa akin na isang nanay, parang give up na. Sabi niya, Brad, parang ayoko na, gusto ko nang lumayas. Bakit po? Kasi problema ko mga anak ko. Ilan ba anak niyo? 10. 10. Sabi ko, sis, alam niyo, hindi aabot yan ng 10 kung hindi niyo kaya. Kaya umabot yan ng 10, kaya niyo yan. Oo, kaya niyo. Bakit yung iba nagpipray? Gusto nila 3 anak, 4 na anak, pero isa lang binigay na anak. Baka may pangalawa, pangatlo doon, naging adik o isang kriminal o isang sindikato, hindi niya nakayanan o di siya bumigay, siya pa ang nauna sa anak niya. Kaya alam ng Diyos yun na baka hindi niya kayanin eh. O maaaring sa pagpapaaral, baka hindi niya kayanin. Ganon. Mahirap mga kapatid. Isa yun eh. Bakit dapat may inggit kung ang binigay sa'yo, maliit, sa kanyang malaki? Huwag niyong isipin yung, ang Diyos kasi hindi pantay-pantay magbigay eh. Amen. Hindi nga siya pantay-pantay magbigay, pero yung ibinibigay niya sa atin, napakalaking challenge na palakihin kahit maliit. Tama ba? Yes. Lagi akong nasa mission noon, mga panahon ng mga 1996, 97, mga ganyan, 98. Na nag-uumpisa na, 2 pa lang ang anak namin ng sister wife ko noon. Yung 2 naming anak, naiiwan sa biyanan ko. Sa biyanan ko. Siyang nag-aalaga. Nung hindi pa nagre-resign sa trabaho, yung sister wife ko. Yung eldest ko noon, mga nasa 3 years, magpo 4 years old, at saka yung sinundan na pangalawa ay magto 2 years old. Nagtapat sa akin ng sister wife ko. Sabi niya, sabi niya, si nanay nagre-reklamo na manap na daw tayong tagapag-alaga ng bata. Yun ang dahilan ko bakit nag-resign ng wife ko. Kasi nga, parang nagre-reklamo na yung biyanan ko. Ang sabi ng biyanan ko kay sister wife, sabi niya, hindi ko na kaya.
Magdesisyon ka na, tigil mo na yung, huminto ka na sa pagtrabaho. Hindi naman pwede yung asawa mo, ganyan. Eh di, sabi ng biyanan ko sa kanya, ng pinagtatapat, sabi niya, ng biyanan ko, pag-alagain mo na lang ako ng kalabaw kaysa dyan sa mga anak mo. Pag-alagain na lang daw siya ng kalabaw kaysa mag-alaga sa mga anak. Kasi yung mga anak ko, yung umaakyat sa sopa, sa bintana, ay yung bintana pa noon, mga jealousy window, may may kinakapitan yung ganon, lamesa, kinakabahan ng biyanan ko, baka ako nagpabaldog, mga ganyan. Tapos siya, mag-resign ka na lang. Kapag alagain mo na lang ako ng kalabaw kaysa niya sa mga anak mo. Bakit? Kasi yung kalabaw, pag itinali mo, tahimik na eh. Oo, yung kalabaw, tayo mo. Tahimik na. Manatag ka na kahit matulog kayo ilang oras. Basta nakatali lang siyang ganyan, tahimik na. Yung mga anak ko daw, kahit itali. Kumakalas. Kumakalas. Now, anong ibig ko sabihin punto mga kapatid? Hindi ka bibigyan, hindi mo kaya. Amen. Amen. Hindi ipahintulot ng Diyos na hindi mo kaya. Nainggit siya. The issue here, tinan nyo ha, konti na lang. The issue here is not how much you have. That's the issue. Hindi kung gaano karami ang meron ka, but how will you use what you have? Amen. Amen. Nandoon yun eh. Imagine, 1 talent lang. Sa kanila, tigna dalawa. Kanya napakababa. Hindi issue kung marami sa kanya. Marami nga sa kanya, pero nang ginamit niya, bulagsak, bilid dito, bilid doon, napakaluho, isang araw, na-bankrupt. Marami nga, pero na-bankrupt naman. Ikaw, napakatyaga mo, kasi ang liit eh. Ginamit mo, tama ang paggamit mo, tama ang pag-manage mo. Yung maliit, napalaki mo. Hindi lahat ng malalaking kapital, pag nag-uumpisa, ay nagiging successful. Karamihan, nababankrupt din. Pero mas marami ang nag-uumpisa ng konti na yumayaman. Tama ba? Yan ang ibig sabihin. Is that one talent that you have, has in this world, can only little be done? Yung bang maliit na meron sa'yo, ay konti lang magagawa? Palagay ko hindi. Yung kakaunti at maliit na nasa sayo, hindi nangangahulugan, kaunti lang ang magagawa mo. In fact, kung gifted ka, hindi ka natatakot, may fighting spirit ka, matatag ang kalooban mo at hindi ka naiinggit sa iba dahil mas malaki sa kanila, yung maliit na nasa iyo, kayang palakihin. Tumayo tayo lahat. Kunin natin ang ating mga dala, mga prayer requests, at lahat po ng ating mga needs. Lapit natin sa Panginoon, taas natin dakilang Ama, aming Diyos, maraming salamat po, Panginoon, sa mga salita po ninyo na nagbibigay sa amin ng inspirasyon na magpatuloy. Salamat, Panginoon, wala pong bagay sa buhay namin na ibinigay ninyo, maliit man o malaki, na wala kayong purpose. Everything that we have, little or more or much, Panginoon, meron kayong purpose. Turuan niyo po kaming magtiwala sa inyo. Alisin niyo po sa amin ang takot, pangamba, pag-aalala, baka bumagsak at malugi kami. Ilagay niyo po ang aming puso at pagtitiwala sa inyong mga salita, Panginoon, na kung kami ay magiging mabuti at hindi nagsasayang ng oras, panahon, at ginagamit namin ang meron sa amin, maliit man o malaki, ng tama at mabuti para sa inyong kapurihan. Panginoon, tapat po kayong Diyos. Kayo po ang nagpapadami, nagpapalaki, at nagpapa-improve. Salamat po, Panginoon. Pagpalain niyo po ang aming prayers ngayong hapong ito. Lahat po ng aming itinataas sa inyo, sa aming trabaho, sa aming employer, sa aming pamilya, at sa aming kondisyon at sa aming kalusugan. Panginoon,
pagpalain niyo po kami dahil ito po ang kailangan namin, yung biyaya at pagpapala ninyo na lakas, talino, upang yung nasa sa amin ay magamit namin ng tama, mabuti at nakalulugod sa inyo. Turuan niyo po kami, bigyan niyo po kami ng lakas na hindi kami makabitaw. Lalo pa kami kumapit at magtiwala na kayo ang Diyos na laging may nakalaan na magandang pagpapala. Pagpalain niyo pong lahat ng ito, tanggapin po ninyo ang mga handog alay at kayo pong magbalik ng higit pa sa aming pangangailangan. Pagpalain niyo po ang humihingi ng panalangin si Sister Abelia Berana sa operasyon sa kanyang puso. Lord, tinataas namin siya sa inyo at sino man sa amin dito ng mga kaibigan at mahal sa buhay na nag-a-undergo, Panginoon, sa kanilang mga operasyon o dumadaan sa mga problema sa sakit, karamdaman o ano pa mang kahirapan ng buhay. Would you mind, Lord, extend niyo po ang aming prayer para sa kanila. Kung paano niyo kami hinihipo, pinalalakas, ini-inspired at pinagpapala, the same power and anointing and spirit, Lord God, ipagkaloob niyo po sa kanila. Alam po namin na mahaba po ang inyong kamay, walang bagay na hindi niyo po maaabot sa mga sandaling ito, Panginoon. Salamat po at lahat po ng nakatutok, Panginoon, sa FB page ng Macau chapter. Ano man po ang kanilang prayers ngayon, nakikiisa rin po kami, Panginoon. Touch them, bless them, heal them, at ano man ang kanilang prayers, dumating nawa at pagpalain ninyo, Panginoon. Ang lahat ng ito ay amin ang binabalik sa inyo ng may pagpupulit na sa salamat sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.